Amen. Good morning po sa bawat isa. Salamat po for that wonderful song na binigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya truly, ang creation ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, we are fearfully and wonderfully made. Amen. Marvelous are thy works. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag lalaki, magandang lalaki. Pag babae, magandang babae. Can you say it po sa inyo pong katabi? Yan, maganda kang lalaki o maganda kang babae sa umagang ito. Huwag kang papayag pag lalaki kasi nabihan ka ng magandang babae, ha? Huwag. Yariin natin yan. Walang ganon, okay? Kaya sa umagang ito, samahan niyo po akong tumayo and I hope you brought your Bible with you. Amen? Sana meron tayong Bible. Hindi po Bible po yung kulay silver po dyan, ha? Hindi po ito Bible. Baka may mag-abot sa inyo, "Uy, gumamit ka doon ng Bible." I remember nung may bago pa lang ako sa church, sa baba pa yon. Sabi sa akin, "Wala kang dalang Bible. Ito, gamitin mo. O buksan mo daw sa Book of Mark." Pagtingin ko, ganun puro number tsaka guhit. Hindi naman Bible yan eh. Hymnal yan eh. Kaya mas maganda meron tayong sariling Bible. Amen? Meron po ba tayong mga Bibles? Can you raise up your Bible, please? Amen. Amen. Kaya kayo mga walang dalang Bible, okay na ha? Hindi na ako magsasalita. Dili na ako magatok. Kayo nang bahala. Alright, sa ating pong pag-aaral, Ephesians chapter 5, verse number 1, 2, and jump po tayo for another verses. At sana po sa ating pong patuloy na series about giving our best, ito po ay tumatanim po sa ating pong puso't isipan. Amen? Kaya sa ating pong pagbabasa po ngayon, found in Ephesians chapter 2, verse 1 to 5, 1 and 2 rather. Ating pong talakayin ang ating pong patuloy na topic. And after ng verse 1 and 2, jump po tayo ng verse 17 to 20. Basahin ko po at sabayan niyo po ako. Sabi ng Bible in verse number 1, "Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God, for a sweet-smelling savor." Verse 17 down to verse number 20. Sabi ng Bible, verse 17, "Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Verse 18, "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." Verse 19, "Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord." Verse number 20 and the last, read with me po. Verse 20, "Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ." Shall we pray and bow our heads? Ask the Lord for guidance. Our gracious, loving Heavenly Father, may lalang ng langit at lupa. Panginoon, sa umagang ito, kailangan po namin ng inyo pong katalinuhan. Kailangan namin ng pangunawa, Panginoon, sapagkat kami po bilang isang tao ay merong pong hangganan. Merong pong limitasyon, Panginoon, ang aming pong kakayanan, ang aming pong katalinuhan, Panginoon. At ang iyo pong lingkod ay ipapahayag inyong salita. Huwag mo po kong hayaang magkamali, Panginoon. Hindi manguna ang aking pong sarili, Panginoon, kundi ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang manahan sa aming pong buhay. Nawa ang mensahe na ito, Panginoon, ay mangusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And I know, meron po sa aming pong kalagitnaan ngayon na merong pong down, merong mga pinagdaraanan, merong mga bagay na katanungan sa kanya pong buhay. So Lord, use this message, O God, to answer lahat ng pong katanungan sa kanya pong isip, Panginoon, and save more soul, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lang po ang aming pong pinupuri sapagkat you deserve all of this, O God. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Ephesians chapter 5, verse 1 hanggang 20. Alam niyo po, in the book of Ephesians, there is three important things that we should know about kung sino nga ba ang author at sinabi ng author. Tignan po natin sa ating introduction. Tatlong bagay: godly walk, God's will, and God's word. Alam niyo po sa ating pong simula nung ating po nagkaroon tayo ng first week of October, kung naalala po natin, instead of Oktoberfest, tayo po ay nagkaroon ngayon ng Oktoberfest, giving our best for the Lord, sa ating pagpupuri sa Panginoon, sa ating pagmamahal sa Panginoon. Ngayon naman po at this time, let's give our best in following God. Sa pagsunod sa Panginoon, ano ba yung mga bagay? But in verse 1 down to verse number 2, this is talking about
walk in love. Yan yung sinabi ng verse 1 and 2. But in verse number 8, we should walk in the light. Yan yung sinabi ng Ephesians chapter 5, verse number 8. But in verse number 15, this is talking about we should walk in wisdom. Bakit nga ba kailangan maglakad ng merong pagmamahal, merong ilaw na galing sa Panginoon, meron ding tinatawag na wisdom. Kasi nga in this world, ang wisdom ng tao merong pong hangganan. Okay po? Sa usapang math, sasabihin natin, magaling yan sa math, ganito yan, maalam yan. Pero meron pa ring hangganan. Pero sa Panginoon, kaya nga po wisdom eh. Ito yung wisdom na galing sa Panginoon, merong pinagkaiba yung knowledge sa wisdom. Wisdom comes from God, but knowledge, ito yung mga natutunan lang natin. Kaya nga po sa ganitong bagay, verse number 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but wise. Verse number 17, makikita naman po natin dito that the will of God sa ating pong buhay. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of God is. So, ibig sabihin, mas maganda pa rin yung kalooban ng Diyos. Next, tingnan natin, verse number 18. Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, we could see here in verse number 18, for our introduction, be filled with the Spirit. Next, hindi sa ganito pong bagay dapat tayong malasing. Sabi ng ating quotation is this, hindi dapat malasing sa alak, kundi sa banal na spirito na nanahan sa isang taong nakakilala sa Panginoon. Patuloy po tayo. Sa ganito pong bagay, in verse number 19, ipapakita po sa atin yung mga awit, yung mga bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon. Alala po natin last week, hindi lang basta may Lord, no? Sir Jerknel, no? O may Lord naman yan eh. Okay na yan, di ba? Okay, walang ganong sinabi sa Bible because ito yung sinaad, ito yung ibinigay in verse number 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen? Yan po yung importante. Kapag tayo po ay umaawit sa Panginoon, ay merong po tayong leading ng banal na spirito. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na puspos tayo ng banal na spirito, pero pagdating naman sa awitin, iba yung ating pong inaawit. O sasabihin naman natin, we are filled with the Holy Spirit, and yet, hindi naman tayo umaawit sa Panginoon. Tama? Kailangan pa ba tayong pilitin? Sabihin, kumanta kayo ng malakas. Ang hindi kumanta ng malakas, mamamatay. Payag pa ba tayo ng gano'n? Di ba dapat hindi na po tayo pilitin? Sa pagpunta natin sa church, dapat ito ay voluntary, hindi yung pipilitin ka pa. Hindi yung habang naglalakad ka dyan, nakahawa ka sa likod. Masakit ba likod mo? Hindi. Kinurot kasi ako eh. Pag dito ako nagsimba, hindi ako makakapunta sa mga gusto kong puntahan. Hindi po sa ganong bagay. Bagos dapat po sa ating pong buhay, ang pagpunta po sa church ay voluntary at hindi po dapat maging bigat sa ating damdamin. Church na naman, ang klase na naman yan, lalamigin na. Buti nga nilalamig tayo dito eh. Ama po, yung ibang simbahan, instead na lamigin, kahit umuulan, nagpapaypay sila, tumutulo yung kanilang pawis. Siguro may mga sakit silang pulmonya kasi parati silang pinapawisan. Pero dito sa simbahan, amen, we are blessed sapagkat ang ating simbahan ay napakaganda, amen? Hindi lang sa awitan, hindi lang pagpunta sa simbahan, kundi yung ating pong pananalangin dapat maging maayos at banal, at ito ay katanggap-tanggap. Sabi nga ng aklat ng Romans chapter 5, verse number 2. Kaya sa ganito pong bagay, ating pong makikita yung panalangin, yung awitan, yung pagpunta sa church, dapat po yan ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Okay po? Kaya sa ganyang bagay, ating pong makikita. Verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Tignan po natin, bago po tayo pumasok sa message, sabing ganon, giving thanks always. Sa pag-aaral, ang always means palagi, parati. All things means lahat ng bagay. So ibig sabihin, pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat merong Panginoon na kung saan nagbigay ng pag-asa sa atin. Amen po ba? Wala nang rason, wala na tayong dahilan, wala na tayong iba pang sasabihin o alibay parang sabihin, bakit nga ba ako susunod sa Panginoon? Bakit ko nga ba kailangan gawin itong mga bagay na ito? Bakit nga ba kailangan magsimba ng umaga, magsimba ng gabi, pupunta ka pa ng Wednesday prayer meeting? Bakit ko ba kailangan gawin ito? May live stream naman, okay naman na yan.
Pero hindi po sa ganung bagay ang nais ng Panginoon, kundi ibigay natin yung ating best, ibigay natin yung ating pong pinaka-the best para sa Panginoon sa pagsusunod sa Kanya. Amen? Kasi in this world, ang pagsunod sa Panginoon, isa na lamang pong katatawanan eh. Tama po, kapag ikaw ay nagdala ng Bible, ikaw ay nakikita nagsisimba, ikaw ay nag-post ng mga verses, ng mga about sa preaching, about sa gospel, about sa Panginoon, sabihin na lang ng mga tao, siguro may mga pinagdaraanan niya sa buhay, pagkatapos niyan, okay na. Hindi po sa ganung bagay, bagkus, ang salita po ng Diyos, dapat po ating pong makita na ang pagsunod natin sa Panginoon ay ito po ay seryosong usapan. Amen po? Kung sa ibang bagay, seryoso tayo, dapat how much more when it comes sa salita ng Diyos, dapat tayo din po ay seryosong sumunod sa Panginoon. Hindi po ito yung sinasabi ng mga iba, maging proxy muna siguro, yung maglingkod sa Panginoon. Sir Jerknel, hindi ako magsimba ng ganitong linggo Ikaw muna magsimba para sa akin. Wala pong ganun. Alright? Meron pa, di ba, mga nagsasabi dati, magsisimba ka. Sama mo na rin ako sa panalangin para mabawasan naman yung kasalanan ko. Hindi po sa ganung bagay. Bagkus ang pagsunod sa Panginoon, ito ay dapat individual. Amen? Itong pagsunod sa Panginoon, dapat binibigay po natin yung ating best sa Panginoon. Bakit? Kasi nga po kung sa usapang mahalaga, sa usapang pagbigay ng best, ang nagbigay ng buhay sa atin, walang iba kundi Panginoon. Tama? Yung magising tayo kaninang umaga, it's a blessing na binigay ng Panginoon. Amen? Kaya sa ating pong pag-aaral, October best, giving our best in following God. And in following God, meron po yung mga kinakailangang ibigay. Tignan po natin giving our best in following God requires, point number 1, we need genuine acknowledgement towards God. Okay po? Parang isang piyesa lang yan, bibili ba tayo ng class A? Bibili ba tayo ng mga piyesa na kung saan ay wala namang pangalan, wala namang brand? Anong bibili mong cellphone? Ano yan? My phone. Instead na iPhone, bibili ka my phone. Hindi, iPhone na bili ko, pero di battery ng AA. Di ba? Battery ng wall clock, kinuha mo, nilagay mo. iPhone yan. Peke yun. Ama, bibili ka ng sapatos mo, pupunta ka sa H&M, pupunta ka sa Uniqlo. Kailangan original. Tama? Gusto natin yung original. Alam nyo po, sa pag-acknowledge sa Panginoon, dapat meron po tayong tinatawag na genuine acknowledgement towards God. Bakit? Kasi sa tunay na pagkilala sa Panginoon, hindi po tayo malilito. Tama po? Kasi kung kilala natin ang Panginoon, we have a genuine acknowledgement towards God. Ephesians chapter 5, verse number 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." If we know these things sa ating pong mga pag-aaral na ating pong mga natalakay, sabi ng Bible, in Christ Jesus concerning you. Dapat ma-recognize natin, dapat makilala natin ang Panginoon. Bakit? Kasi naging mabuti siya sa buhay natin. Yung mga ginawa natin kahapon, nung isang araw at mga nakaraang araw pa na kasalanan, pwede yun yung maging dahilan para tayo hindi na mabuhay sa mundong ito. And yet, sabi ng Bible, in Christ Jesus concerning you. Ang tanong, do we really acknowledge God in our life? Talaga nga bang ina-acknowledge natin siya sa ating pong buhay? Talaga nga bang inuuna natin siya sa ating pong buhay? I remember, meron po tayong preaching about, do we really seek God sa ating pong buhay? Do we really acknowledge God in our life? If we really acknowledge God in our life, dapat meron po yung tinatawag na pasasalamat sa buhay. Amen? Hindi, wala ganito na yung buhay ko Ba't pa ba ako magbabago, Sir Francis? Ganito na ako, okay na to. Ito na yung kinalakihan ko. Hindi. Anumang pong estado ng ating pong buhay, anumang pong sitwasyon ng ating pong buhay, ang taong merong pagkilala sa Panginoon, meron niyang taong ugali o ugaling mapagpasalamat. Kasi sabi ng verse number 15, in everything give thanks. Hindi lang ito patukoy sa Thanksgiving. Every time na meron tayong Thanksgiving, every November, na maririnig natin itong talatay na ito. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning. No, every day sa ating pong buhay, if we really acknowledge God, dapat meron po tayong pasasalamat sa Panginoon. Ano sabi ng Bible verse 20 ng Ephesians 5? Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin sa ganito pong bagay, na ang Panginoon ay naging mabuti sa atin. Kinikilala niya tayo, inuunawa niya tayo, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya sa ating pong buhay, ano ba yung dahilan para hindi natin ma-acknowledge ang Panginoon sa ating buhay? Kasi hindi siya naging mabuti sa atin? Sasabihin natin na kasi pinapabayaan ako ng Panginoon. Hindi. Nandun nga yung pangako niya
kung uunahin natin siya, nandun yung pangako niya. According sa Bible, in the book of Matthew chapter 6, verse 63. Kaya nga po sa ganito pong bagay, wag nating sabihin kinikilala natin ang Panginoon and yet hindi tayo marunong magpasalamat. Napaka-importante po na tayo po ay marunong magpasalamat sa Panginoon. Ang tawag po doon ay genuine acknowledgement towards God. Halimbawa, may nagbigay sa ng isang bagay. For example, bigyan ko si Lance, bigyan ko ng sapatos. Sabihin ko, may nagbigay niyan eh. Hindi ko alam kung sino. Madali ba yung pasalamatan? Salamat po sa nagbigay sa akin, kung sino ka man, sana galawin mo yung baso. Hindi ganon. Diba? Siyempre, aalamin natin. Tama, aalamin natin kung sino yung nagbigay. Halimbawa, binigyan si Jade ng sasakyan, diba? Ng Vios. Anong kulay sa inyo? Gusto mo? Anong kulay gusto mo? Sinabi mo? Kulay? Purple? Kulay purple? Paparipaint pa natin yan. Huwag na nga. Binigyan na halimbawa si Sister Jade ng something, syempre magpapasalamat siya, hahanapin niya yung nagbigay. Ang tawag po dun pagkilala. Now sa ating naman pong diranaras sa ating pong buhay, yung mga pagpapala na yun, dapat po nating ipasalamat sa Panginoon. Over and over in the Bible, pinapakita po na sa lahat ng bagay ipasalamat natin. Tama po? Ganyan man yung ating pong katayuan, may problema man tayo, may pinagdaraanan man tayo, may kasaganahan man ng buhay, parati po nating alalahanin ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Dapat meron po tayong genuine acknowledgement towards God. We should acknowledge His, letter A, His faithfulness. Amen? Yung katapatan niya sa ating pong buhay. Hebrews chapter 10, verse number 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Can someone tell this morning na ako ay pinabayaan ng Panginoon? Meron bang magtataas ngayon at maglalakas ng loob at magsasabi, Pastor, pinabayaan ako ng Panginoon? Meron po ba? Going once, twice, para tayo nasa auction na. Meron po ba? Wala, ni sa atin hindi tayo iniwan at hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang tawag po doon, dapat nating ma-acknowledge ang Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay natin. Tama? Kung ilang taon tayo ngayon, ganun ding taon yung pagiging tapat ng Panginoon sa ating buhay. Huwag na nating alamin yung mga edad. Baka magkabistuhan. Ano po, no? Kasi yung iba ayaw malaman yung edad eh. Pero sa ganyang bagay, simula nung ipinanganak tayo, hanggang ngayon, ganun pa rin katapat ang Panginoon sa ating pong buhay. Andyan pa po ba kayo? Maaga pa po. Huwag po na pong matutulog maaga pa. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, merong faithfulness of God. Tignan pa natin isang bagay. At only faithfulness, we should acknowledge His faithfulness. Secondly, we should acknowledge His goodness. Kabutihan ng Panginoon. May pinagkaiba yung katapatan ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Tignan po natin, Psalms 107 verse number 8. Ito, marami itong mga bagay na ito. Babanggitin ko lamang Psalms 107 verse 8, Psalms 107 verse 15, verse 21, and verse 31. Same message na ibinibigay dito, iba-iba man na mga verses, pero ipinapakita pa rin, ito yung bagay na yan. Oh, that man would praise the Lord for His goodness. Verse 15, oh, that man would praise the Lord for His goodness. Verse 21, oh, that man would praise the Lord for His goodness. Verse 31, oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Ano pang dahilan natin para sabihin nahihiya kasi ako sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay? Mahihiya pa tayo tapos nag-i-enjoy naman tayo sa blessing. Tama po? Tapos sabihin natin nahihiya kasi ako Sa usapang kabutihan ng Panginoon, hindi tayo dapat mahiya. Amen? Sorry for this word, pero nagiging walang hiya nga tayo sa ibang bagay. Pero yung kabutihan ng Panginoon, hindi tayo, nahihiya pa tayo. Tama? Nagiging makapal yung mukha natin sa ibang bagay, pero yung ipangalandakan natin yung kabutihan ng Panginoon, hindi natin kayang gawin. Yan ba yung pagbibigay ng best para sa Panginoon? Yan ba yung gagawin natin para sa Kanya? And we honestly say, anak naman ako ng Panginoon Siguro He is all-knowing God. Alam niya naman yung nasa puso ko, okay na yon. Hindi po sa ganung bagay dapat ipakita rin po natin.
genuine acknowledgement towards God. We should acknowledge His faithfulness, His goodness sa ating pong buhay. Diba? Kaya nga yung kantang Goodness of God, sabi niya ganun, all my life you had been faithful, all my life you had been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. We should acknowledge the goodness and faithfulness of God sa ating pong buhay. Amen po? Giving our best in following God. Point number 2. Andyan pa po ba? Point number 2. Giving our best in following God requires great admiration towards God. Sa Tagalog, malaking paghanga. Merong paghanga sa isang bagay. Mga Mago players, okay lang, gamitin ko lang kayo limbawa. Di ba pag meron tayong isang idol na basketball player, kikilalanin natin yon. Kulang na lang, magpagawa tayo ng statues doon, ilagay natin sa kwarto natin, okay, tabi nating matulog. Tama, ginagawa natin doon, di ba? Magpapagawa tayo ng mga tarp, magpapagawa tayo ng mga canvas, sililigit natin sa mga wall sa bahay natin, sa kwarto natin. Minsan yun, nagiging wallpaper pa natin sa ating cellphone. Ganun yung matinding paghanga. Kumbaga, pati pagtulog mo, napapaginipan mo. Steph Curry, di ba? LeBron James, talagang, Giannis, talagang, gusto ko maging ganito, di ba? Talagang gagawin mo yung lahat. Alam niyo po yung ganyang pong bagay. Titignan po natin sa aklat po ng Psalms 145 verse number 3. Ito pong sinasabi ng Bible, na dapat po nating makita that giving our best following God requires great admiration towards God. Verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Kita po natin yan, na ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong buhay ay talagang hindi natin matutumbasan. Tama po? Kaya nga po sa ganito pong bagay, malaki ba nga ba ang paghanga natin sa Panginoon? Na-amaze ba tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay? Na talaga nga bang namamangha tayo sa Panginoon? Paano kaya ako niligtas ng Panginoon makasalanan ng taong tulad ko? Tama po, na taong dating pupunta lang ng purok 6, itong tao na ito, magnanakaw ng buko, kukuha ng mga bakal, kung ano ng mga kukuhain. Pero sabi ko, Lord, I am amazed kung paano mo niligtas ang taong tulad ko. At marami pang mga mananampalataya na kung saan sasabihin talagang malaki ang paghanga ko sa Panginoon. Bakit? Kasi imposible nang magbago pero binago ng Panginoon. Sasabihin ng mga tao yung tao na yun, wala na yung pag-asang magbago. Pero nung nakakilala sa Panginoon, grabe yung pagbabago. Tama po? Meron pong isang kilalang pastor, talagang masamang tao. Nung hindi pa siya pastor, sabi niya gano'n, nung siya ay nasa kulungan, outside siya ng kulungan, ang kanyang napatay na tao is 30 to 40 na tao. Kasi ginawa siyang hitman. At pagtapos nun, nahuli siya, nalagay siya ngayon sa Muntinlupa, ay naging doble pa yung kanyang mga napatay. Kasi iba pala doon, nagtatago na dahil wala na sila, nahuli na sila, nandun sila ngayon, doon pa rin pinapatay niya, pumapatay pa rin siya inside ng Muntinlupa. Pero nung siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos, doon na nakita yung pagbabago sa buhay niya. Sabi niya gano'n, dati pumapatay ako ng tao, ngayon pwede na tayong bumuhay para sa Panginoon. Dali natin sila pa sa Panginoon. At yung tao na yun hanggang ngayon, ay humahanga pa rin sa kabutihan ng Panginoon. Sabi niya, etong taong katulad ko, wala na talagang pag-asang magbago, pero binago ng Panginoon. Hindi po ba yun kahanga-hanga? Yung mga ginawang miracles ng Panginoon sa ating pong buhay na akala natin wala ng pag-asa, and yet gumawa yung Panginoon ng paraan. Di ba po? Gumawa yung Panginoon ng paraan para tayo ay mabuhay pa. At kasi sa buhay natin, may mga times na pwede na tayong mamatay. Bukod dun sa pagtulog natin sa gabi, may mga disgrasya na tayong mga nangyari sa buhay natin, and pwede na tayong mamatay. Pero sa kabila ng yon, yung miracles ng Panginoon sa buhay natin, ay pwede nating ipagmalaki. Amen? Dahilan yan sa Panginoon. Ano sabi ng Bible, wala sa ating pong text, na kung sino man ang na kay Kristo, siya ay bago na. Nakakahanga pong pakinggan yun at nakakahangang tignan. Tama po? Natulad nating isang taong makasalanan niya at binago ng Panginoon. Di ba sa mundong ito, sabi ng kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Pero yung Panginoon nagbago sa atin, hindi po ba kahanga-hanga yun? Tama po? Yung gusto nga natin, gusto ko na talaga, pagdating talaga ng January, magbabago na ako. Talagang aayusin ko na yung sarili ko. Pero pagdating ng mga ilang araw, linggo, buwan, ganun pa rin, babalik pa rin tayo. Kahit gawin natin yan every month, every year, mag-New Year's resolution pa rin tayo.
Pero iba kapag kuwilos ang Panginoon sa buhay natin. Nakakahanga, nakakabilib, di ba? Ito yung bagay na kung saan ating pong makikita na wag po dapat tayong mahiya. Amen? Salamat po. Kaya nga po sa ganito pong bagay, personally, malaki ang paghanga ko po sa Panginoon. Bakit? Kasi yung dating simbahang ayoko, dito ko dinala. Alala niyo po yung story ko dati, sabi ko yung simbahan na ito, kakaiba tong Baptist na to. Parang mga, yun sabi ko talaga, yun yung hindi ko makakalimutan. Sabi ko, itong simbahan na ito, sa baba pa yun. Parang namang impyerno to. Bukod sa mainit, ng mga tao, sabi ko, parang hindi naman sila nagsasalita. O yung isa pa doon, nakatulala lang, hindi yata gumagalaw. Humihinga pa ba yun? Yung isa doon, ewan ko, sabi ko. Kinakausap ko yung sarili ko eh. Sabi ko, ano bang simbahan meron dito? Yung awitan nila, nasa hymnal. Diba? Sabi ko, bakit ganito? May piano, may gitara, tapos may taga-kumpas pa. Ano ba yung ginagawa ng kumpas? Binagpubugaw ng lamok. Pero to find out, na yung kinayawang kong simbahan dati, dito pa ako dinala ng Panginoon. Nagtrabaho, 2012, naging worker, 2013 nakakilala sa Panginoon, 2014 sa Bible School, diba? Pumunta pa pala kami ng Cebu, pag malaki ko lang, yabang no? 2014, punta ng Cebu, nag-surrender ng buhay sa Panginoon, 2018, sabi ko, Lord, tapos na ako sa Bible School, anong next step na gagawin ko? Sabi ko, Lord, I will pray for Florida Blanca. Kala niyo USA, no? Florida Blanca. At sabi ko, Lord, kung ito yung leading mo, bahala ka na po. Pero the Lord answer my prayer. Sabi niya, hindi ka dyan. Ito ka muna sa church. Stay ako dito and I surrender my life fully sa Panginoon. At sabi ko, Lord, iiwan ko na yung trabaho ko. Dito na, focus na ako sa church. Sabi ko, ikaw na yung bahala. Hanggang ngayon, tayo po ay tinawag po doon sa Island View to continue the work there sa Island View Baptist Mission, Sitio Parola, Kawag, Subic, Zambales. And I thank the Lord at nahahanga, talagang humahanga ako sa pagkilos ng Panginoon. Talagang yung gastusin, hindi biro, yung punta ka ng boat doon, bigyan mo ng mga kailangan nila, gawin mo itong mga bagay na ito, yung pag-travel ng mga ganyang bagay. Sabi ko, Lord, nakakahanga yung pagkilos mo sa buhay ko. Nakakahanga yung ginagawa mo sa buhay ko. Alam niyo po kung kayang gawin niyo ng Panginoon sa buhay ko, kaya din niyo nang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang kailangan natin is this, yung malaking paghanga sa Panginoon. Kasi iba yung hinahangaan natin eh. Diba? Humahanga tayo sa mga vlogger na kung saan kumikita, tumutulong sa mga mahirap. And there's nothing wrong sa ganung bagay. Pero unahin natin, mahanga tayo sa Panginoon na kung saan nagbigay ng buhay sa atin. Tama? Yung mga vlogger ba na yan, kahit yung mga nasa government ba na yan, kaya ba nilang magbigay ng buhay kagaya ng binigay ng Panginoon sa atin? Hindi. Mga material na bagay, kaya nilang bigay, yes. Pero sa usapang kahanga-hanga, walang ibang ating dapat hangaan kundi Panginoon. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen? Kaya wala nang iba pang pinagpala kundi tayo. Amen? Sabi ng kanta, and I am amazed that He take the time to give me such blessings that fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. Every time, alam niyo po, na aking pong napapakinggan, itong kanta na ito, every time talagang merong reminder sa buhay ko that I am so blessed. Amen? Na sa kabila ng bagay na nangyari sa buhay ko, and yet the Lord is reminding me, Lord, salamat. At doon tayo mahahanga na kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Let's give our best in following God sa pamamagitan ng malaking paghanga sa Panginoon. Psalms chapter 48 verse number 1, the Song of Psalms of the son of Korah. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Kilala niyo po dito yung mga sons of Korah? Itong mga sons of Korah, sila yung mga nag-rebel at nag-disobey sa Panginoon nung sila ay hinahandle ni Moses and ni Aaron. And some of them, kinain sila ng lupa dahilan sa kanilang katigasan ng ulo. But still, sa kabila ng yun, dun nila nakita that how the Lord has been good sa kanila pong buhay. Dun sila ngayon namangha. And sabi nilang ganon in verse number 1, the song and psalms of the son of Korah, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Amen?
Kaya makikita natin ngayon sa ating pong buhay, aalalahanin natin kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Isipin natin. Bigyan tayo ng mga ilang segundo. Habang nakikinig kayo ngayon, paano nga ba naging mabuti ang Panginoon sa buhay ko? Paano ba naging ganito yung sitwasyon ko na nandito ako sa simbahan na ito? Paano yung naging dahilan na bakit sa ganitong sitwasyon ako napunta at naging mabuti yung Panginoon? Isipin natin ngayon habang tayo ay nakikinig at ma-amaze tayo at mahanga tayo sa Panginoon kung paano nangyari yan. Tama? Kasi sa ating kagustuhan, wala, palpak yan lahat eh. Kasi gusto natin, when I grow up, I want to be a pilot. When I grow up, I want to be a police. When I grow up, I want to be ganyan. I want to be ganito. Pero yung ba natuloy? Majority ng mga bagay na yun, hindi natuloy. Pero iba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? And I am amazed how He shows letter A. Kung paano niya ipakitang magpatawad sa taong kagaya natin. Amen? Ulitin ko po uli, sa usapang kasalanan, tayo yung pinakamasamang tao. Tama po? Sabihin natin, Pastor, hindi naman ako nagnakaw. Sabi ko nga last time, yung oras lang para sa Panginoon, yung araw na dapat para sa Kanya, ibigay mo. Tapos hindi ka makapag-church, pag nanakaw po yun. Pastor, hindi naman ako pumatay. Iniisip mo nga yung kaaway mo, madulas lang sana. Diba? Napaka-advance mong mag-isip. Sana madulas siya. Sana may madaanan siya na siyang may lumot dyan. Tapos pag nadulas na naman, mauna sana uli yung kaliwa naman kasi kanan may sugat na. Sana yung kaliwa naman, pumutok yung ulo niya, mamatay siya, tapos makapagkape ako sa kanya. Kunyari, iyak ako, tapos patay na siya. Ganon. Hindi yun. Ganon yung karakter ng isang taong walang acknowledgement at hindi marunong magpatawad. Pero yung Panginoon, gaano man tayo kasama, gaano man tayo kalupit, and yet yung Panginoon, hindi niya po tinignan yun. Tinignan niya yung ating pong mga pangangailangan. Sabi ng John chapter 3 verse number 16, we know this verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kita po natin yan na merong pagmamahalang Panginoong Diyos sa buhay natin na kahit hindi tayo kamahal-mahal. 2 Peter chapter 3 verse number 9, the Amen po? Dapat po nating alamin na yung pangako ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong dapat gawin? Magkaroon ng relasyon sa Panginoon. 1 John chapter 1 verse number 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin sa ganito pong bagay, nakaka-amaze yung pagpapatawad ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Kasi bilang isang tao, kapag gumawa ka ng siyam na mabuti, magkamali ka lang isa, yung siyam na yun, purado yun. Huwag mo nang patawarin yan, ipako mo yan sa krus. Di ba? Huwag mo nang hayaan mo na yan. Isnabi mo yan. Hayaan mo na yan. Pero yung Panginoon, marunong magpatawad. Amen? Kaya I am amazed kung paano niya ipakita yung pagpapatawad. Letter B, kung paano rin siya naging mapagkumbaba sa ating pong buhay. Biruin natin, siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, and yet pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para mamatay sa kagaya ko, para mamatay sa bawat isa sa atin. Sabi ng ating pong mga nandito, He is the Lion of Judah, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, He is the Lamb of God, and yet ginawa niyang magpakumbaba para sa taong katulad natin. Di ba sa atin bilang isang tao, ba't ko ba hawakan yung sapatos niyan? Ba't ko ba lilinisin yung paa niyan? Mas mataas yung posisyon ko kaysa sa kanya. Minsan wala tayong humility.
Wala tayong humbleness. Nagmamalaki tayo eh. Wala naman din dapat tayong ipagmalaki sa Panginoon. Teka lang, college degree to Masteral pa to Tapos sasabihin ako ng elementary student. Sasabihin yung gagawin ko. Teka lang. Kita mo yung mga pinag-aralan ko? Di ba? Punta ka sa bahay. Toy, punta ka sa bahay. Tignan mo yung mga achievement ko doon. Minsan ganun yung ginagawa natin Nagiging mayabang tayo at sasabihin natin teka lang, mataas ako sa iyo, mababa ka lang. Sabi ng mga basketball player, pag nakashoot ka na maganda, tapos may tumapal, eto ka lang, boy. Di ba? Ginagawa natin yung minsan, di ba? Nakashoot talagang Sir Francis, ganda ng layup, talagang sabi ng ang tawag doon? Jelly. Ito yung nag-jelly ko pa, di ba? Coco jelly ba yun? Jelly. Pag jelly mo ng ganun, talagang grabe yung tira mo Kala mo hindi napapasok yung 3 hours ka sa ere. Di ba? Pag layup mo ng ganun, talagang grabe Layup kang ganun. Tapos pag tumingin ka ngayon, eto ka. Di ba? Talagang minamaliit mo Sa mga ganung bagay talagang nakikita sa buhay natin na tayo ay nagiging mayabang. Ano po Kaya nga po sa ganyang pong sitwasyon, alisin natin yan. Kasi tatanong ko po sa bawat isa, ano nga bang pwede nating ipagmalaki sa Panginoon? Players, meron ba tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon? Wala. Sa bawat isa sa atin, may pwede ba tayong ipagmalaki sa Panginoon? Lord, galing ko na nga mag-preach Sabi ng isang pastor, kapag nakakapagpatulog ka na ng isang tao, mga nasa gilid-gilid, magaling ka na mag-preach. Minsan may nakikita na ako natutulog. Sabi pala, magaling na ako mag-preach. Pastor, okay naman nag-preach na ako, ganda, may mga natulog. Dami nila natulog, 4 sila Tapos nung prayer, iniwan na namin, pinatay namin ilaw, umuwi na kami. Yun ba yun? Pwede na ba nating sabihin, Lord, okay na, magaling na ako. Dami na akong nawin na soul. Marami na akong naakay. Marami na akong nayaya. Marami na akong mga messages na i-share. Pwede ba nating sabihin yun at sabihin, Lord, wala na, hindi na kita kailangan. Yung ba ang mga pamamaraan? Pagkos ating pong alalahanin kung paano naging mapagkumbaba ang Panginoon sa buhay po natin. Nandyan po ba kayo? Parang konti na lang po. Nandyan po ba? Good morning. Sabi mo, pag gising-gising na Point number 3 na po tayo. Patapos na po tayo. Yan. Point number 3. Giving our best in following God requires, point number 3, godly attitude towards God. Yung maka-Diyos na ugali. Ito na. Papasok na yung ating pong masamang ugali. Bakit? Kasi kung may mabuting ugali, may maka-Diyos na ugali, merong pong makamundong ugali. Bakit? Pero sa kabila ng yun, tingnan muna po natin yung good side. Anong klaseng ugali ang dapat makita sa isang taong ina-acknowledge ang Panginoon, ginibigay niya yung best niya sa pagsunod sa Panginoon? Merong pong tinatawag na grateful heart. Philippians chapter 4, verse number 5 to 7. Let your moderation be known unto men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. If we have godly attitude towards God, meron tayong character na kung saan grateful tayo. Amen? Not only grateful, of course, meron pa tayong thankful heart. Halos same ito Halos same sila. Pero alalahanin natin yung 10 lepers na pinagaling ng Panginoon. Di ba, 10 silang pinagaling, sila yung 10 na lumapit sa Panginoon. Lord, baka pwede mo kaming pagalingin, ang dami naming problema sa katawan. Back in the old days, kapag meron kang ketong, meron kang lepers, nakakahiya ka. Di ba? Talagang kinamumuhian ka ng tao, pero yung Panginoon, nandun pa rin yung humbleness niya. Nandun pa rin yung tinatawag na pagpapakumbaba niya. Pinagaling niya yung 10 may karamdaman sa balat. Pero sa kabila ng iyon, sa 10 man ang pinagaling, isa lang yung bumalik. Alam niyo po, most of the time, kagaya tayo ng 10 lepers Minsan, hindi na tayo bumabalik kapag naranasan na natin yung kabutihan ng Panginoon. Nakakalimutan na natin siya. Naiiba na yung ating ugali na instead na ito ay maging godly attitude towards God, ay nagiging kakaiba na. Bumabalik yung dati nating ugali. Bumabalik na yung ating pong pagiging reklamador. Bumabalik na yung ating ugaling reklamadora. Sumasama na yung loob natin. Every time na meron tayong, ba't kasi ganito lang yung pagpapala ko? Bigas lang, walang ulam, Lord. Klase yun.
Di ba? Binigyan niya akong blessing, kapitbahay, tuyo. Hindi ba nilagyan ng suka? Di ba? O meron na, okay na to, may itlog na pula na to, okay na to. Hindi ba nagbigay ng kamatis? Parati ka naghahanap ng karagdagan. Binigyan kami ng Coke, hindi naman nagbigay ng yelo. Ba naman yan. Di ba? Nagbigay ng kanin, NFA pa. Ano ba talaga? Ang hirap mong intindihin Hindi ka na nagiging mapagpasalamat. Alam niyo po, ang sakit po ng tao hindi mapagpasalamat. Murmuritis. Murmuritis. Sakit. Lord, ito lang. Yan, laing lang. Walang sili. Di ba? Sari-saring gulay. Masarap sana yan. Oo, kumare, masarap sana yan. So walang walang pritong galunggong o kaya pritong tilapia. Wala Hindi naman pala masarap. Hindi na marunong magpasalamat. Kaya ang tawag ko ngayon sa mga taong yan, hindi marunong magpasalamat is murmuritis, di ba? Murmur ka parati ng murmur, di ba? Kaya yung mga tao, kaibigan, kakilala natin, pag nagreklamo yan, alalahanin natin ngayon, masyado ka ng murmuritis, di ba? Masyado ka nagrereklamo sa buhay. Yan yung mga sakit ng mga taong hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Yan yung character, yan yung ugali na dapat ito ay mapagpasalamat, na dapat ito ay na-acknowledge ng Panginoon. At point number 3, godly attitude towards God. Amen? Yung maka-Diyos na ugali. Sabihin mo ngayon, I thank the Lord kasi kahit sardinas yung ulam namin, hindi na kailangan pang damihan ng sabaw. Di ba meron post dati sa Facebook Dating mga panahon, ewan ko, nagdadrama yun sa buhay. Sabi niya gano'n. Sabi niya, Sir Jerknel, sabi siya dati, hindi na marami ang sabaw ng noodles. Di ba? Hindi na, sabi niya? Hindi na gagamitin ang kawali na malaki para maging malaki ang isang pirasong itlog. Diba? Ang daming mga, ewan ko, hugot ba yun? O kung ano man yun, bahala na siya dun. Ang hirap alalahanin. Di ba? Pero sa panahon ngayon, if we acknowledge God and if we give our best in following God, meron po yung godly attitude. Amen? Kahit tuyo yung ulam natin, kakainin natin pati yung ulo tsaka yung tinig. Bakit? Masarap to Ako, pag may kumain ng tuyo ngayon, sabi ko, saan yung tinig? Dito, sa tiyan. Di ba? Minsan, sarap na rin kumain to be honest, di ba, hindi na tayo masyadong nakakain ng sardinas. Tama po, di ba? Kasi we are rich people na Hindi na tayo kung sino-sino lang di ba? Hindi na tayo basta-basta to, di ba? Sausage na yung pagkain natin instead sardinas di ba? Alam mo, dating from sardinas to sausage. Wow, yaman, di ba? Yaman na talaga Pero yung mga taong marunong magpasalamat sa Panginoon, ito po sabihin ko, kahit anumang pong pagkain ng meron sa atin, hindi ka na maghahanap pa ng iba. Amen? Sinangag, matagal na ako, Sir Jerknel. Pambira, ilang araw na akong naghahanap dyan. Sinangag, paluto pa nga, isa pa. Diba? Pupunta siya ngayon kay Mamo, kay Miss Nori. Mapaluto pa ng isang kilong bigas. Gawin mong sinangag yan. Diba? Baka may bahaw kayo dyan, mga kapitbahay, pengi ako. Nagiging mapagpasalamat ka na. Yung ugali natin dating puro reklamo, nagiging hindi tayo mapagpasalamat. Pero dahil meron na tayong pag-acknowledge sa Panginoon, dahilan sa pagsunod natin, yung ating pong character ay nababago na. Meron po tayong godly attitude. Amen? Na-appreciate na natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen? Yan po yung tunay na sumusunod sa Panginoon. Alam niyo po sa ganyang pong bagay, meron po tayong ating makikita, meron po tayong privilege to pray sa Panginoon. Amen? Kung tayo ay merong godly attitude, isipin natin yung panalangin ay malaking pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pastor, bakit? Babalikan natin the Old Testament. Yung mga tao noon, hindi ka pwedeng manalangin basta-basta lang. Lord, okay na, salamat po sa mga bagay. Okay. Hindi pwedeng gawin yun in the Old Testament. Kailangan mo muna ng priest, kailangan mag-offer ka sa Panginoon, kailangan mong gawin yung mga bagay na yun. Mag-offer ka, ang pinaka mababang offer dati sa Panginoon, turtle doves. Araw-araw, ganun, mag-offer ka sa Panginoon, turtle doves, hindi ba tayo mahiya noon? Diba? Sabi nga ng iba, hindi ka ba karmahin dyan? Diba? Bibigay ka, kalapati, parate. Pero yung pagpapala sa'yo ng Panginoon, lechon, baka, yung binibigay. Tapos babalik mo, Lord, ito na po, kalapati. Ewan ko talaga hindi tayo karmahin. Diba?
Ganon yung nangyayari in the Old Testament, kailangan pa nila ng priest. At pag hindi tama yung puso nila at inoffer nila sa Panginoon, mamamatay sila. Mamamatay muna yung priest. Pero sa panahon ngayon, ang dali ng access at privilege ng Panginoon sa atin to pray. Amen? Pero most of the time, kinakalimutan natin. Ulitin ko po madalas sa ating pong buhay, kinakalimutan nating manalangin. Sabi ko nga dati, yung prayer mo dapat, in Jesus' name I pray. Nagiging shortcut na, i-just ni pray. Diba? Huwag mo namang baguhin yung panalangin mo, kaibigan, kapatid. Diba? Magkaroon ka naman ng paghanga, magkaroon naman ng godly attitude. Amen? Yung privilege to pray ay napakalaking bagay. Romans 18:5, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. We can direct talk to God, amen, through prayer. Letter B, there is provision, amen. Merong pong pagpapala. Hindi na natin yan iisa-isahin pa. Kasi baka saan na naman tumahantong yung mga pagpapala na yan. Pag sinabing pagpapala, alam na yan Diba? Pupunta ka sa City View, magpapaluto ka doon, kasama ka ng mga kaibigan, kakain kayo, babalot nyo doon sa kulay green na yun. Kunyari, hindi natin alam, di ba? Babalot mo sa green na yan, sasawsaw mo doon, kung may cheese ka doon, di ba? Wag kunyari, hindi natin alam. Sa usapang pagpapala, provision ng Panginoon, physically, emotionally, financially, and everything, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Kaya nga sa usapang pagpapala, Psalms 37 verse 25, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaking nor his seed baking bread. Ibig sabihin, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. At makikita natin yan kung meron po tayong godly attitude towards God. Letter C, makikita din natin yung kanyang pity o yung kanyang mercy. Lamentations chapter 3 verse 22 and 23, one of the favorite verse na ating pong panating napapakinggan. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. You know what? Sa ganito pong bagay, alalahanin natin yung awa ng Panginoon. Ano po ba yung awa? Yung hindi dapat mapasa atin, pero nasa atin. Yung dapat na tayo ay papunta na ng impyerno, dapat wala ng kaligtasan, wala ng Panginoong Jesucristo mamatay sa atin. Kasi yung kasalanan ang magdadala sa atin according sa book of Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, diretso tayo ng impyerno. Pero yung mercy ng Panginoon ay nandoon. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nandun sa awa, nandun sa mercy ng Panginoon, yung dapat na pagkilala na niya sa ating pong buhay. Amen po ba? Nandyan po ba? Patapos na po tayo. Konting tiis na lang po. Kung nakatanggal na yung mga sapatos, tsinelas, sandal, suotin na. Amen? Isuot na yung bag, makakaalis na tayo. Konti na lang, nasa Cubao na tayo. Ito po yun. Yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay blessing. Alam niyo po ba, based on global statistics, yan nag-aaral na akong maigi, talagang binigyan kong pansin ito. In global statistics, every 1 second, approximately 1 or 2 ang tao ay namamatay. Paano naman kada minuto, Pastor? Around 107 to 120 ang taong namamatay. Dami. Ilang segundo na. Wala pa. Good. Next, sa isang oras, merong taong namamatay na 6,390 up to 72,000 ang taong namamatay. Isang oras po yan Ito sa isang araw. Roughly 153,000 up to 172,824 ang namamatay kada araw. Pero ang dami pala. Globally. Next, every month, 4.6 to 5.2 million ang namamatay. Monthly, tingnan naman natin yung year. Ito na, nakakalungkot. Mas marami. In a year, approximately million died globally. Ilan yung million na yan? 64 million up to 75 plus million ang mga taong namamatay yearly. Paano pa yung mga taong hindi nakasama sa mga census, sa mga nasa mga malalayong lugar na hindi naabot?
mas marami pa ibig sabihin. Pastor, bakit mo nasabi yung statistics na yan? Kasi pwede tayo dyan maaari sa segundo, maaari sa minuto, maaari sa oras, maaari sa araw, sa buwan, sa taon. Tama po? Pwede tayong isa dyan eh. Pero yung kabutihan ng Panginoon ay nasa atin. Yung awa niya ay nasa atin. Yung mercy niya ay nasa atin. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Magtapos po tayo sa isang story. Merong isang young people na lumaki sa isang simbahan. Ang kanyang nanay ay kasama niya, kasi sila ay namatay na rin yung kanyang tatay. Pero itong nanay na ito ay pinalaki niya yung kanyang anak. Simula nung ipinanganak hanggang lumaki, naging 14, 15, 16 years old. Talagang pinipilit ng nanay itong anak na lumaki ng nasa simbahan. Lumaki ng nasa kalooban ng Panginoon. Lumaki ng sumusunod sa Panginoon. Pero dumating sa pagkakataon na itong kabataan na ito ay nagkaroon ng kaibigan. Nagpaalam siya ngayon at sabi niya, "Ma, pwede po ba akong sumama? Meron kasi kaming outing ng mga classmate ko nung elementary. Kasama na rin yung mga kaibigan namin nung high school. Pupunta po kami sa mga lugar na kung saan ay pwede naming galaan. Out of town, kumbaga," sabi niya. Pupunta kami ng Boracay. Siguro mga 1 o 2 linggo po akong mawawala. Sabi ng nanay, ng mama niya, "Anak, baka pwede mong ipagpaliban yan kasi mawawala yung Sunday. Ilang linggo kang wala at hindi ka makakapag-church." Alam niyo po ang sagot ng bata, ng anak. Sabi niya, "Pwede naman siguro po yung pagbigyan ako ng Panginoon. 2 linggo lang naman." Sabi ng nanay, "Baka pwede mong i-consider na sumunod sa Panginoon." Dahil mapilit ang anak, sabi niya, "Sige naman, 2 linggo lang eh. Mag-update ako sa iyo, promise. Every minute kung anong plate number ng sasakyan, sino yung driver, anong kulay ng suot. Lahat i-update ko yan talaga." Excited pa yung bata. Talagang namilit. Walang magawa yung magulang. Sabi niya, "Sige. Pero, ito gawin mo. Pag nag-outing ka, magpa-load ka para maka-attend ka ng mga live stream." Parang sa simbahan po natin may live stream tayo. At hindi lang yon, magpa-load ka para makanood ka ng live stream, magdala ka din ng Bible. Dali mo yung Bible mo. Yung binigay sa'yo ni pastor, dali mo yan. Di ba may pangalan mo pa yan nakalagay dyan, John Mark Yutok. Dali mo yan. Ngayon, nag-impake itong anak. Sabi ng nanay, "Ako na mag-impake niyan." "Hindi po, okay na po. Patapos na po ako." Sabi ng nanay, magpa-load siya para maka-anood siya ng live stream at makasunod siya sa Panginoon. Dali niya yung Bible niya. Ang ginawa niya, tinago niya yung kanyang cellphone sa ilalim ng kama niya, pati yung Bible nilagay niya sa ilalim ng kama niya. At paghanap ng gano'n ng magulang nung paalis na siya, nakita ng nanay. Hindi pa siya nakakalabas ng bahay. Kinuha ng nanay yung cellphone at kinuha yung Bible. Sabi niya, "Anak, kailangan mo itong dalin." At sabi ngayon ng anak, "Opo." Ang ginawa niya ngayon, itong anak, dahil ayaw sumunod sa Panginoon, ayaw sumunod sa magulang, dinala niya yon sa bus na gamit nila at itinago niya sa ilalim ng upuan ng bus. At pagkatapos noon, dumating yung oras na sila ay nasa lugar na dapat nilang puntahan na una. Iniwan niya na yung Bible, iniwan niya na yung cellphone. At dumating sa punto na sila ay lilipat ng panibagong area para sa kanilang pupuntahan. Alam niyo po yung bus na kanilang sinasakyan, na-disgrasya, nahulog sa bangin, lahat ng tao, pati driver, patay. Lahat ng mga gamit doon, as in parang nilukot lang na papel yung sinakyan nila. Pero alam niyo po, to find out, sabi ng mga pulis, upon investigation, yung Bible at yung cellphone ay hindi nasira. Paano nangyari yun? Halos parang tinupi na sa walo. O talagang nilukot talaga yung bus dahil sa grabe nung nangyari. Ngayon, itong nanay ay nag-testify doon sa pulis at sabi niya, "Sir, alam mo ba, yung anak ko na yan, sabi ko sa kanya, dalhin niya yung Bible niya."
Yung pala, iniwan niya sa bus at gumala na kung saan-saan. Ngayon, napahamak sila. Sabi ngayon ng pulis, ngayon alam ko na yung story. Alam ko ng punot dulo nito. Merong anak na hindi sumunod sa magulang at ayaw sundin ng Panginoon. Pero yung Bible, kahit po galos, walang galos ang Bible, walang galos din yung cellphone, iningatan. So ano pong lesson sa ating pong story na ating napakinggan? Sa pagsunod natin sa Panginoon, kung kakalimutan natin siya, malaking posibilidad sa buhay natin na mawala tayo sa mundo. Pero kung ating pong iingatan at tayo po'y susunod sa Panginoon, hindi tayo magagaya sa batang makulit, sa anak na makulit. Nangyari, na dapat hanggang ngayon buhay siya, naglilingkod siya sa Panginoon. Pero dahilan sa kanyang kakulitan, isinangtabi yung salita ng Diyos, isinangtabi yung utos ng kanyang magulang, at isinangtabi na dapat siya ay nasa church. Pero ang ginawa niya, mas pinili niyang gumala, mas pinili niyang umalis at kalimutan ang salita ng Diyos. Ano nangyari? Napahamak. Ganon din po sa buhay natin. Kung mas pipiliin natin yung ibang bagay kaysa sa pagsunod sa Panginoon, hindi ko po kayo sa tinatakot, pero malaking posibilidad sa buhay natin na tayo din ay mapahamak. Tama po? Malaking posibilidad sa buhay natin na tayo ay mawala na sa mundong ito. Pero tignan natin yung magandang bagay. Kung tayo po ay susunod sa Panginoon. Let's give our best in following God. Genuine acknowledgement towards God, great admiration towards God, and lastly, godly attitude towards God. Kung itong mga bagay na ito ay kulang sa ating pong karakter, ilagdag natin ito. Upang makita natin, Lord, susunod na ako sa iyo. Lord, ayoko maging kagaya ng tao na kung saan in-illustrate ni Pastor, na kung saan naging makulit, naging pasaway, at tinakbuhan ang paglilingkod sa iyo. Alam niyo po sa ganyang pong bagay, wag na natin panghintayin. Amen? Wag na nating hintayin, bagkus ibigay na natin yung ating best sa pagsunod sa Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa inyo pong salita. Salamat Lord sa pag-asa po na ibinigay niyo po sa amin, na ibigay po namin yung aming pong pinaka-best Panginoon sa pagsunod sa inyo Panginoon. Lord, simula pa lang ng first week Panginoon, ng buwan po na ito, marami na po kaming mga napakinggang aral, yung aming pong serbisyo sa iyo, yung aming pong pagmamahal, Panginoon, sa inyo. At ngayon sa linggo na ito, Panginoon, yung amin namang pong pagsunod, ang dapat po naming bigyang pong pansin. Lord, I know na ikaw po ang nangungusap ngayon sa buhay ng bawat isa. Merong pong mga balakid, merong pong mga bagay na kung saan ay humahadlang upang kami po ay hindi makasunod, Panginoon, sa inyo po ng maayos. At habang kami, Panginoon, ay nag-iisip, pinagbubulay-bulayan ang inyo pong salita, manguna ka, Panginoon, sa mga tao, sa mga kabataan, sa bawat isa, Panginoon, na kinakausap po ngayon. At habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, I know na ang salita ng Diyos ay nangungusap po para sa bawat isa. And if the Lord spoke to your heart, you can talk to God and ask for forgiveness. Lord, nagkulang ako sa iyo. Lord, marami akong mga pagkakamali. Lord, marami akong ginagawang dahilan para hindi ako makasunod sa iyo. Kung ang salita ng Diyos ngayon sa umagang ito ay nangusap sa iyo, kaibigan, kapatid, pwede kitang panalangin. Pastor, would you pray for me, please? Pastor, can you pray for me? Kailangan ko ng gabay, kailangan ko ng tulong ng Panginoon sa aking buhay. Kung yan ang iyong nais, you can raise your hand. Yes, thank you for that hand. Amen. Yes, thank you for that. God bless you po. Anyone? Amen. Thank you po. God bless. Amen. Amen. If the Lord spoke to your heart, pwede kang sumunod sa Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Panginoon, upang yung ating karakter, upang yung ating pamumuhay ay magkaroon ng kaayusan. Kung nais mong kumilala sa Panginoon, manalangin ka, tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Meron pa po ba, Pastor? Could you please pray for me? Amen. 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 Meron pa po ba na nais po? Pastor, would you pray for me? Struggle ako ngayon sa buhay ko. May mga pinagdaraanan pa ako. Kailangan kong sumunod din. Pastor, alam ko, mahirap sumunod sa Panginoon. Pero alam ko, tutulungan ako ng Panginoon.
sa aking pong buhay. Is there any hand po sa ating kalagitnaan? Amen. Amen. Thank you for that hand. God bless you. Amen. Habang tayo po ay nakayuko at mananalangin sa ating pagtatapos, and after this, we will gonna sing our last song. I hope na ang ating napakinggan ngayon ay itanim po natin sa ating pong puso at isipan. Dakilang Diyos, muli Panginoon, as we continue our prayer, Panginoon, sa inyo. Bless those people, Panginoon, na nagtaas ng kamay. Lord, you know their hearts, you know their mind, you know what we need, Panginoon, sa aming pong buhay. At meron man, Panginoon, na nahihiya man siya magtaas ng kamay, Panginoon, upang kilalanin ka. Pero Lord, huwag mo pong hayaan na matapos ang araw na ito na hindi po siya nakakilala, Panginoon, sa inyo. Salamat, Lord, for this great privilege na ibinigay mo po sa akin. Ikaw lang aming pinupuri, pinapasalamatan in Christ's name. Amen and amen. Sir Francis, please.